Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you, May 31 to June 6, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments, sa mga nag-like, sa inyong lahat, sa mga hindi nag-skip ng ads, sa mga nag-hype ng video ko, sa mga nagpa-personal reading, God bless you all sa inyong lahat. God bless you all. Kuha tayo ng angel number. Kung gusto mo na energy, wala talaga, gusto mo makuha natin all the details, is in description below, or kaya kumonek ka na sa sa Facebook Messenger ko. Ilalagay ko lang sa screen yung original ng aking Facebook para hindi rin kayo ma-scam. General reading tayo. Vice versa. Gawin yung guide yung mga warning Ano to? Ooh. Okay. Meron kang 19, 25, 27, 32, 17, Sagittarius, Leo, Libra, Capricorn. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay. Taurus. Ano ba yan, ate? Okay, Taurus. You want to structure something into your life na parang mga pinag-iisipan mo ata ito o kaya naman is may mga bagay ka na gusto mong i-transform sa iba naman is naglilikom ka ng impormasyon dito, no, sa sitwasyon na ito na parang pinag-iisipan mo siya to success yung bagay yung sitwasyon na yon sa nakikita ko dito Pwede rin kasi sa iba is ito yung sitwasyon na meron ka na nito noon. Na maaring ngayon is nag-iisipan mo na siya na aksyonan, gawin, o kung ano man yan. Or sa iba dito is ito yung sitwasyon na dapat ginawa mo na noon, na delay, na pagpaliban. Maaring ngayon is iniisip mo na kung paano mo siya asikasuhin, paano mo ipo-pursue, paano mo umpisahan, pwede nga sa point na yun And then, yung iba naman sa inyo is, may mga papers and documents ako nakikita sa iyo. Either may isusulat ka, i-speech, i-write, o kaya may marireceive ka, o kaya naman is may aasikasuhin ka kung saan aspeto ng buhay mo yan. Pwedeng iba dito, this is a contract. Ano naman yung contract? Maraming ibig sabihin kasi ng contract. Contract ng trabaho, contract ng bahay, lupa, o kung ano mga contract ng relationship, contract ng kasal, di ba? Magkakaiba yun Ay, kung anong contract, there's a contract situation ako na nakikita sa iyo. And then also is, may mga sitwasyon daw na magkakaroon ka pa ng challenge. May mga challenge ka na pagdadaanan. Ang sabi dito. Sa iba naman sa inyo is may mga delay situation. Madi-delay, i-delay, magkakaroon ng pagpaliban. Kung ano mang delay yan, no, sa iba sa inyo. And then also, o i-delay, pwedeng gano'n Sa iba naman sa inyo is merong paghihiwalay. Hindi ko alam in what way yung paghihiwalay. Pwede rin kasi na for a while yung paghihiwalay o kaya naman for a better. Pwede rin naman sa iba sa inyo is inihiwalay mo yung sarili mo sa ibang tao o kaya may tao na inihiwalay niya yung sarili niya sa iyo. Pwede natin sa point or nandun yung point na there's a boundaries, no? Sa iba. You put boundaries or someone's putting a boundaries pagdating sa iyo. Or you need din sa iba. And then also, ang nakita ko sa inyo, yun nga, may mga papers and documents, siguro iba dito related siya sa mga government, official building, apartment, tirahan, kontrata, kung ano man yun, sa iba sa inyo. May tao rin na matagas ng ego. Yun na nakikita ko dito. May mga time daw na mapaiisip ka or makakaramdam ka ng konting loneliness. Sa iba dito, this is a reflection from the past situation. Yan, may mga may isip ka, mag-isolate ka sa mga nakaraang sitwasyon, mga nangyari sa nakaraan, o kaya may mga pangyayari sa nakaraan, o yung mga dapat ginawa sa nakaraan. Basta reflection from the past sa iba sa inyo, no? May mga papuri, pasasalamat akong nakikita sa iyo. Sa iba dito is may mga i-imagine ka raw
or nandun yung point na you are inspired. Hindi expired ha, inspired sa ibang aspeto ng buhay para may inspired ka. Yun ang nakikita ko dito sa iyo. May tao makikipag-communicate sa iyo, no? Kasi may nakita ko dito na may dealing. Magkakaroon ng dealing, communication, partnership, baka may mag-aaya sa iyo, 'di ba? O kaya magkakaroon ng paglabas, o kaya is may tao na nangangako or mangangako sa iyo, o may pangako ka sa kanya, vice versa. Yun, sa iba dito is commitment ito. May tao na someone want to commit, no? Or you want to commit with someone. Pwedeng nando sa point na yon. And then, ang nakita ko din dito, there's a new beginning no? Na magaganap o mangyari sa iba sa inyo. Siguro may umpisahan ka na, may umpisahan ka ng muli, sisimulan mo ng muli, o kaya is may transition or may transformation happen in some aspect of your life. Pwedeng sa trabaho, sa relasyon, sa mga decision making mo, ganyan. Pwedeng nado sa point na yun. Change and movement is coming pagdating sa iyo. So, kung ano man yung mga i-change, ma-change, or yung mga i-move, no? Iba, may mga movement. Siguro, when it comes siguro sa movement, mag-action ka na sa iba sa inyo. Magte-take it action ka na. Ganun. May taong ayun, nasabi ko na pala mga ngako. Baka nakakita ka ng mga repeating numbers, 888-1221-0505. At least kompleto to. 1212 or 111. Uy, wish come true. Uy, congrats! Meron kang hinihiling na makakamit. And tingnan mo, ito rin, shifting, tsaka may mga unexpected shifting. Ooh, congratulations! Okay, change is coming. May mga joy. Ako nakita ko, makakaramdam ka ng joy. May good news din. Congratulations. Andito rin yung makakaramdam ka na ngayon ng lakas ng loob, tibay ng loob. Andito rin yung point, uy, may ka ha, divine intervention. Ibig sabihin, big changes happen into your life to. Ayan, unexpected, shifting talaga to, as in. Yun. Yung tulad na sabi ko kanina, di ba, may mga challenge na darating sa buhay mo. Magtiwala ka daw sa intuition mo. May mga surprises ako na nakikita na darating sa'yo. Either ikaw magbibigay o surprise ka, ganyan. Nando sa point na yun. May mga new experience ako nakikita. Also, the gratitude din, it's coming. Congratulations kasi mapakumbaba ka talaga, no, sa iba sa inyo. And then, magkakaroon sa iba sa inyo ng mga self-realization in some aspect of your life, ganyan. Tulad sabi ko sa'yo, di ba, may beginning ka. Sinabi ko sa'yo kanina, yon. Congrats sa mga unexpected and wish come true happen into your life. Ganda, ganda yarn. Uy, may lucky break ka ha. Congrats ha sa mga wish come true mo, kung ano man yan. Also, this sa 8 is the abundance, kompleto to. Personal power, material and spiritual abundance. Wealth, resources, force, balance, confidence, material gain, epic romance. All that is good and pleasant in your life will multiply. Aba, panalo, saan ka? Times 3. Di ba? Times 3 agad ate. O times 8 na. Ganyan. O di ba? Congrats kung ano man yan. Angels are sending the number to reassure you of the prosperity and well-being ahead. Wow! Your surrounding will treat you with admiration and respect. Use it for the greater good. Hala, o diba, gandara. Accomplishment ito. Ibig sabihin, andun yung point of abundant accomplishment. Pagbabalik na yan ng sarili mo o pagbabalik ng magandang kondisyon ng buhay. Tingnan natin. Energy, Taurus. O, diba? Tas nakako ka pa ng sun. O, di ikaw na. Ikaw na. Kung dati medyo may mga frustration, hirap, pagod, pain, negativity, ngayon hindi. You are freedom. Yung mga ibon mo kayo. Paglaya, yun, no? And tingnan natin, energy mo. Okay, when it comes sa iyong energy, masaya naman yung nakikita ko sa'yo dito. You always
think sometimes hope. May gano'n ate, ba't may sometimes? Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Siguro ano, meron kang mga nakakausap na nakakaramdam ka ng kasiyahan, 'di ba? O kaya is meron kang ginagawa na nasisiyahan ka o kaya is sometimes siyempre may mga negativity na naman, hindi naman maaalis 'yun, 'di ba? May mga time daw na magkakaroon ka ng self-doubt. Medyo low kasi yung energy, hindi ko alam kung bakit. Siguro nagiging moody yung situation mo, no? Minsan okay, minsan hindi, minsan okay, minsan hindi. Sa iba sa inyo, ingat na lang kayo, no? Siguro handun din kasi yung point na may mga masama ang pakiramdam. Pwedeng masama yung nilalagnat, inuubo, sipon, masakit yung throat, lalamunan, thyroid, ang garalgal, may mga pananakit ng mga kalamnan, buto-buto, kasukasuan, mga ganyan. Kung ano man yung pananakit na nararamdaman mo, yun nakita ko, or mananakit siya no, sa iba sa inyo. Or pwede rin kasi na may makakausap ka na makakaramdam ka ng painful, di ba? Mga ganun sa iba sa inyo. Bakit may insecurity ka? May insecure ka ba? Hmm. Yung parang ano, pwede rin kasi na ano na, ay bakit siya may ganun, ba't ako wala, ba't kito, ay sana ako din, ay sana, yung mga ganun. Yung parang, wow, may ganun siya, wow, ako din, next time magaganyan ako. Pwedeng nandun sa point na yun, ano. Sa iba naman dito is, ah, hindi ko alam, pero naglo-low kasi yung energy mo eh, no? Siguro may mga time na hindi ka makakapag-focus sa ibang aspeto ng buhay mo. Medyo iiksi siguro yung pasensya mo or mawawalan ka sa control. Mga ganyan. Ingatan mo na lang din yung sarili mo. No? Baka ma-loss of control ka rin kasi. Parating kay Taurus. Pwede rin kasi na may makapag-trigger sa'yo tapos biglang ma-loss of control ka. May mga ganun kasi sa'yo. Kaya habaan mo na lang yung pasensya mo hanggat maaari. Parating. Parating kay Taurus. Okay, parating sa iyo. Ano to? May mga unexpected situation eh, no? Ako nakikita sa iyo. There's an unexpected situation happen into your life. Pwede mga disappointment, intense, storm, deep hurt, mga pain yan, emotional pain to sa iba talaga, mga lungkot, depression. Iba dito, this is a separation, ano. Sa iba dito is may mga trauma situation. Sana ingat na lang din kayo, no, sa iba sa inyo or sa mga connected sa'yo, ingat na lang din. Andun din yung point na ang nakikita ko sa iba is may mga conflict. Maaring malaki man o maliit yan, yun ang nakikita ko. There's a loss, Taurus. Hindi ko alam in what way. Tandaan mo palagi, maraming ibig sabihin ng loss, no? Loss of money, loss of trust, loss of hope, loss of someone, loss of valuable things, loss of pet, o kaya is kung ano mang loss yan, ha? Yun ang nakikita ko sa inyo. May mga sitwasyon daw na mag-isolate ka, may mga sitwasyon na um, magre-regret ka, mga ganong sitwasyon. O kaya naman may makakausap ka tapos magre-regret ka doon o madi-disappoint ka sa kanya. Sana pala ganito, ganyan, ganyan eh. Nag-away patuloy, no? 'Di ba? Kaya ingat ka na lang din. Parating din sa iyo is merong tao na na magbibigay ng payo sa'yo or opinion, no? Ang parang hindi ka naman din bothered dun sa sitwasyon sa nakikita ko dito or pwede rin naman na ikaw yung magbibigay nito sa kanya pero hindi rin siya bothered, parang hindi rin niya pakikinggan or pag-iisipan niya, dapat ko bang sundin or hindi? Pwedeng ganun or ikaw ito ha, yun ang nakikita ko dito. Dahil dito rin yung point na may susubukan ka daw na bagong path sa buhay mo. Or sa iba dito is may umpisahan ka na talaga or sa iba dito meron kang
i-withdraw, i-let go, o mag-escape ka sa sitwasyon, or mag-walk away ka sa isang sitwasyon sa buhay mo. Or pwedeng iniisip mo yun na gusto mo na mag-walk away doon, ayoko na nito, ayoko na niyan, ayoko ng ganito, pwedeng na doon sa point na yun, ano, yun. May mga travel din ako na nakikita sa iyo, Taurus, malayo man o malapit yung trouble sa trouble tuloy. Ba't ba trouble ang sabi ko? Travel, yan. O pwede rin naman may mga pag-uusapan kayo related to a travel. O kaya naman is magkakaroon ng mga pagpaplano related to a travel, malayo o malapit. Or pwede rin sa iba dito naman is may tao na ko-connect sa'yo who is in a distance. Kung parang, halimbawa, nagkahiwalay na kayo, o kaya is nasa ibang baryo, nasa ibang probinsya o ibang bansa, parang ganun. May mga, may union ka. May union ako na nakikita dito. Ang gulo ng card. Ang gulo ng card mo ba? Bakit ang gulo? May taong malihim. May taong may sikreto. Ang gulo talaga ng card. Babae yung may taong may sikreto. Babae? Oo, babae ito eh. Pwede ring lalaki. Sa iba, kasi hindi lang naman talagang gender dito actually. And then also, meron daw makikipag-usap sa iyo na isang lalaki or ikaw ito sa kanya, marami siyang sasabihin eh. As in, hindi ko alam kung palabiro ba siya, comedian ba siya, or marami lang siyang gustong sabihin. Lalaki man o babae ha, kasi dalawa kasi ito, babae and lalaki. Or madaldal lang ba talaga siya? Parang nandun sa point. O marami, kung ano man yan, siguro marami siya i-discuss. Parang nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa iyo. Babae or lalaki siya. But still, may good news ka, oh. Good news, happiness, and fulfillment. May abundance ka nga actually, eh. Dapat iwasan ni Taurus. Dapat iwasan. Nagwawala. Baka bumaliktad. Okay. Dapat iwasan. Okay, iwasan mo, Taurus, yung sitwasyon na umiksi talaga yung pasensya mo, no? Yan, habaan mo pa, kumbaga. Iwasan mo yung mga tao na na ma-exceeden ang pasensya, ganyan. Iwasan mo na magkaroon ng mga pagpapaliban or delay. Kung baga pwede naman na, bakit hindi pa ngayon, di ba? Ba't i-delay pa? Iwasan mo na hindi ka mag-focus, you need to commit sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo para magkaroon ng mga development. Andun din yung point na yon. And then, syempre, andun din yung point na iwasan mo yung mga malack of idea ka, o kaya malack of plano ka, o kaya naman yung mga taong mainsulto, mga tao na paniniwalain ka nila sa gusto nilang sabihin sa'yo, yung mga nagmamaruno, nagmamatalinuhan, paranoid, or maybe kung ikaw ito, iwasan mo yun, o kaya yung mga sarcastic person, yan, nagma-mind games na tao, or kung ikaw ito, iwasan mo yun. Iwasan mo yung mga naganap o nangyari sa nakaraan. Hindi ka na yun. Kumbaga, the new version of you na ang kailangan ngayon, ano, kumbaga, huwag ka na magpapa-mind games o magpapaloko sa ibang tao in the past. Or pwede rin kasi na wag mo na ulitin yung nakaraan, mga ganun. Yun ang nakikita ko sa dito. Tsaka handun din yung point na kung minsan na you feeling bored, try new things, di ba? Na makakapagbibigay sa'yo makakapagpapabalik sa'yo ng energy, ng saya, mga ganun sitwasyon. Magplano ka daw. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Taurus in love.
Kung single ka, meron ako nakikita sa'yo, dalawa, isa, dalawa, tatlo. Pero sabi ito, magkakaroon ka daw ng choices. Hala, patay tayo dyan. Kakaroon ka daw ng choices. Well, mag-ingat ka na lang, kasi either mapapasok ka sa third-party relationship or itong tao na to is may bad habit. Marami ibig sabihin ng bad habit, di ba? Halimbawa, siya talaga yung tao na sinungaling, makasarili, sakim, o kaya naman siya yung tao na hindi dapat pagkatiwalaan. Mag-ingat ka na lang. Basta wag ka lang pabigla-bigla. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, nagkaroon ng releasing no? Kumbaga, tumalikod at tumahak na rin yung isa sa inyo. Pero kung titingnan ko dito, gusto pa rin naman niya ng union, no? Dalawa kasi to Either gusto niya makipagbalikan sa iba, sa iba naman is like a friend. Medyo naguguluhan kasi siya sa sitwasyon, Pero kung titingnan ko to, we have the 10 of cups din kasi, yung iba sa inyo, handun yung totally, siguro parang naninigurado, parang nandun sa point na yun, parang naninigurado siya. Kung tatanggapin mo ko, edi tayo. Kung, kung ayaw mo na talaga ng relationship, okay, it's fine. Friend na lang tayo. Parang nandun sa point na yun. Noon, no, sa mga nagkahiwalay dyan. Kaya kung nagkahiwalay kayo nito, itong tao na to or this is you is still in a stuck situation. Nagkakaroon ng kalungkutan o may tinadadaanan siyang kalungkutan, nagkakaroon din siya ng pagsisisi, nandoon sa point na iyon. Yun, magkaroon talaga na sa iba dito, third party to Pero ang nakikita ko dito, parang magkakausap pa kayo nito. May communication ako na nakikita. Okay, kung kayo naman is may third party relationship, yes, alam ko naman na alam nyo na rin to, na may third party kayo, kaya minsan naguguluhan ka. Siguro lang din siguro kapag baka naman din kasi may mga sibling kayo o may mga anak kayo, o kung wala naman kayong anak, nakakapagod nga, 'di ba? Nakakapagod na siyang intindihin kasi may mga habit din talaga siya na hindi maganda, 'di ba? Alam ko naman napapagod ka at mararamdaman mo naman din minsan na may mga pag-iwas na rin in connection na ito Yun ang nakita ko. Siguro iba sa inyo, ready ka na to release, 'di ba? Sa iba sa inyo o kaya kung hindi pa well na is your choice, 'di ba? Luhaan. O baka naman meron ka ng yung iba sa inyo, meron ka ng kinakaanuhan din ng iba. Ano ba to? May pala yung anak ko sa balikat ko. Baka both of you. Kung wala naman kayong third-party relationship, syempre nagpupunas pa si ate. Kung wala kayong third-party relationship, kung nagkaroon ng mga frustration o nagkaroon ng mga painful, disappointment, stress in the past, ngayon hindi daw. Magkakaroon daw kayo ng pagkakasundo this time sa nakikita ko dito, no? Handun din yung point na kung wala naman, yung connection mo, merong lihim o may hindi sinasabi sa iyo. Pwede rin sa iba dito na yung connection mo naman is meron siyang ibibigay sa iyo or ikaw ito sa kanya. Meron kang marireceive sa kanya. When it comes sa connection na walang third party, handun yung partnership handun yung love and support to each other. Handun yung point na maraming kasiyahan na nagaganap o magaganap when it comes in this connection sa nakikita ko. May mga union din kasi partnership and dealing. Yun nga lang ang hindi ko lang maintindihan. Dito sa sitwasyon, may sitwasyon daw na may stuck o mapatatrap. Hindi ko alam in what way. May mga decision ba or may mga makikita ba o kaya may mga pag-uusapan ba na hindi pa matutuloy o madidelay pa o magkakaroon ng blockage sa mga mangyayari in this connection. May mga ganong sitwasyon. Basta sila handun yung love and support pagdating sa mga walang third party. Good din naman. Ano yan nasa bibig mo? Tingin. Puro musang. Money ni Taurus. Ito mo. Tinanggalan lang kita ng musang. Meron pa pala. Your money.
Money and trabaho to, ha? Okay, when it comes sa iyong money, lumabas na naman si, devil. Teka lang, ha? Ingat ka, no, sa mga nakakausap mo. Ingat ka sa mga nakakausap mo kasi may, hindi totoo. Okay, sa money and trabaho mo. Yung iba sa inyo, may mga business ba kayo, malaki man o maliit yan, or you have an own leadership, no, na doon sa point na yon. Pagdating sa trabaho mo, okay naman siya sa iba sa inyo, is andun yung point na may mga babalikan kayo, no, sa iba sa inyo. Siguro may mga babalikan kayong project, may babalikan kayong trabaho, o may mga gagawin kayong muli na same pattern ng trabaho nyo, mga ganun. Yun na nakikita ko to. Pagdating naman din sa nandun naman yung mga excitement na mararamdaman mo pagdating sa pera mo kasi parang nagkakaroon siya ng blessing o may mga dumarating na blessing kasi this time daw is mas magiging magnetic ka this time, no? Pagdating sa mga opportunity. Yan, may mga project, creation, kung ano man yan, mga darating na makapagpapa bunga ng maganda yung iyong kaperahan or negosyo man yan or trabaho mo. Yan, paparating yung blessing sa iyo. Kumbaga, handun din yung iba is mauulit yung dati, mauulit muli ngayon. Kung dati is naging maganda yung flow ng iyong pera, ngayon, tapos hindi naging maganda, ngayon unti-unti na siyang magiging maganda. Mangyayaring muli yung nakaraan na magandang blessing sa iyo pagdating sa pera at trabaho. Yun ang sinasabi. Dito, congratulations kasi may mga success ako na nakikita sa iba sa iyo. Hindi sa growth, pagdating sa iyo. Arigato namaste, God bless.